Noong 1975 sa Cambodia, bata pa lang noon si Arn Charnpad nang sakupin ng Khmer Rouge ang bansa nila. Kinuha siya sa pamilya na, dinala sa labor camp at kalaunan ginawa siyang child soldier. Pinapanood niya araw-araw kung paano pinapatay ang mga tao. Pero ang masakit, pinapatugtog siya ng flute habang may pinapatay para matakpan yung mga sigaw. At isang araw, binigyan siya ng baril at inutusan. Pumatay ka na rin. Pero bago niya pa makalabit yung gatilyo, tumakbo na siya. Tumakas na siya papunta sa gubat at doon siya nabuhay muli. Pinapanood niya yung mga unggoy para matutong magtago at maghanap ng pagkain. Tumakas siya mula sa killing fields. Nabuhay siya sa gubat ng ilang buwan hanggang sa may isang Amerikanong aid worker na sumagip sa kanya. Dinala siya sa US. Pero kahit ligtas na siya, hindi ibig sabihin nun tapos na. Hindi siya nagsalita tungkol sa nakaraan niya. May guilt, may nightmares, at may mga tanong na walang sagot. Hanggang isang araw, nagsalita na siya para tumulong. Ginamit niya ang music at storytelling para tulungan din ang ibang batang dumaan sa giyera. Sa psychology, ang tawag dito ay traumatic moral injury. Yung trauma na hindi lang dahil may nangyari sa'yo, kundi dahil napilitan kang gawin ang bagay na labag sa loob mo. Si Arn, hindi lang siya survivor. Naging saksi siya sa impyerno at nabuhay para gawing mensahe yung sakit na naranasan niya. Minsan, yung alaala mo na ayaw mo nang balikan, yun pa yung nagiging dahilan ng paghilom ng ibang tao. At minsan, para talaga mabuhay, kailangan mong patawarin yung batang ikaw.